So, good morning no mga kaidolo. So for today's video, i-review natin itong aking oil cooler na 13 row. Ayan, so grabe. Napakaganda tignan sa motor kapag malaki ang kanyang oil cooler. So kapag may plano kayong bumili ng ganitong oil cooler mga kaidolo, so para sa inyo ang video na to. Let's go! Initiating sound check. Pairing and initiating bass test. So yan mga kaidolo no. So grabe. Napakaganda tignan. Ayan. So itong oil cooler na to, 13th row oil cooler. Ayan. So kung confused kayo bakit ganito ko siya nilagay sa motor ko, eventually kasi mga kaidolo, based sa mga nakita ko sa YouTube no, sa paglagay nila ng oil cooler, yung iba is nandito. Yan, so ito nandito yung input, tapos yung output ng oil cooler is nandun sa kabila. So ang hindi lang maganda sa ganung paraan ng paglagay ng oil cooler is kapag nag-change oil ka, hindi mo ma-drain ang loob ng oil cooler kasi paangat yun. So walang napupush sa kanya palabas, so wala. So kapag nag-change oil ka, kung hindi mo tanggalin itong mismong oil cooler, hindi mo masasama to sa sa pag-drain ng oil. So malaking trabaho. And yung iba naman is pababa yung kanyang design. So area na to, ito yung kanyang input ng oil, then sa kabila yung out. No, so bali pa landscape siya, tapos nasa baba yung kanyang in and out. Ang kagandahan naman doon, okay lang naman siya kapag yung oil cooler mo is 5 row. No, 5 row. Okay lang siya hanggang 5 row na oil cooler. Kasi kaya niya pang ma-occupy lahat ng row. Pero kapag nag 8 row ka na, 10 row, 13 row, wala na. Sayang na yung iba sa baba. Hindi na yun maaabot ng oil. So kaya ganitong paraan ko siya nilagay. So bakit? Explain ko no mga kaidolo. So sa part na to kasi mga kaidolo, ayan. Ayan, nakita nyo ba? Ayan. So kita nyo naman, ito yung input nya. So lahat ng oil is ma-occupy talaga lahat papunta doon kasi pa-ported So kapag nag banking ka, so talaga yung iba mapupunta talaga lahat dito, no? Pero ang una talagang iinit na side is dito, itong side na to papunta dito, yung unang iinit kasi mas malaking volume ng oil ang papasok dito kasi mas pinakamalapit siya sa input natin na oil. So itong area na to papunta doon, so mayroon pa ding papasok na oil diyan, pero most likely kapag kapag nagba-banking ka na lang, no? So hindi talaga 100% na merong papasok na oil dito na malakas na volume pareho dito sa area na to, sa dito na side. So hindi, konti lang talaga dito. So kapag nagba-banking ka, so ayun, magdidepende na dun kung gaano kakalakas bumangking mga kaidolo. So merong papasok talaga na oil dito. So kapag normal lang, may papasok dito pero konting-konti lang talaga. Konting-konti lang. Unlike sa dito na area na to na mas malapit sa intake niya. So mas malakas talaga ang volume ng oil na papasok dito papunta sa out. So ayan mga kaidolo. Then kapag kung nakita nyo ito, sensor nga pala ito mga kaidolo para sa kanyang oil fan. Kasi may oil fan to mga kaidolo So sensor sa oil fan. Kapag ma-reach na niya ang tamang temperature, so mag-automatic yung fan natin na umaandar. Kapag kapag lumamig na, ma-sense na ang sensor na lumamig na yung oil fan, so automatic din siya na mamamatay yung kanyang fan. So ako dito, separate na video
about sa pag-install ng sensor na oil fan. Ayan. Then sa pag-install ko nga pala dito mga kaidolo, no. So need nyo talaga maglagay ng bracket. Ayan. So, ito, may bracket na ako dito eh. Ayan, kung nakikita nyo. So may bracket na ako dyan papunta doon para malagay nyo yung kanyang aftermarket na oil cooler. Ayan. Then itong hose nga pala mga kaidolo. Ayan. So kung nakikita nyo. So ito stock lang to na hose sa motor natin. So itong area na to sa input ng oil. So wala na akong pinutol dyan kasi abot lang niya hanggang dito. Saktong sakto lang. So wala na akong pinutol. So dito lang na side sa low sa kanyang output na oil papuntang makina na to. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan. So yung area na yan, ayan. So bale may putol ako dyan konti. Ayan. Ayan. Then sa ano nga pala nito, no, sa mga clearance ng kanyang exhaust pipe o sa elbow dito. So may clearance ito mga kaidolo na 3mm. 3mm, napaka-konti lang ng clearance niya. So 3mm yung clearance. So dapat talaga 3mm mga kaidolo. Clearance siya para hindi siya masayad sa muffler. I mean sa trambucho. Sa elbow niya hindi siya masayad doon. Then at the same time hindi siya masasaya dito sa ating fender o ating tapaludo. Yan. So sukat na sukat siya dyan. Yan. So kung makita nyo, yan. Yan. So, hindi talaga siya masasayad kahit anong bounce pa ng ating suspension. Hindi niya to maaabot. Ang kagandahan lang dito based sa experience ko, so yung viscosity ng oil. So mas matagal yung lumabnaw yung viscosity kasi mas mapoprotektahan niya ka dito eh. Mas malaki yung kanyang cooling sa oil. Although ang oil is matagal siyang malamig, pero at least malaki yung ating oil cooler. Matagal yung lifespan ng viscosity niya. So mas mapoprotektahan natin yung makina natin mga kaidolo. So ito yung kagandahan kapag malaki ang iyong oil cooler. So lalo na kapag ganito 13th row. So advice ko talaga kapag mag-install kayo ng 13th row na oil cooler is ganito. Ganitong setup talaga. Yan, ganito. Wag yung pa landscape na yung input is nasa itaas. Or yung pa-landscape siya tapos yung input niya is nasa baba. Kasi sayang yung ibang row dito. Yung ibang row hindi siya ma-occupy ng oil. Hindi abot ng oil hanggang sa dulo. Ayan. So mas lalong gumanda yung motor natin. Ayan. Ang ganda. Napaka-attractive tignan. Ibang-iba talaga sa stock lang na oil cooler niya. Ayan. So, ayan lang mga kaidolo, no? So, thank you for watching. And kung may mga question kayo mga kaidolo, so you're free to comment down below. Kung ano yung mga tanong nyo about sa motor natin. So, thank you. Peace. Check. Sound. Check. Sound. Check. Initiating sound check.